Kamusta po? Ako nga po pala si Marisol. Hindi ko po totoong pagkakakilanlan. Naghahanap daw ho kayo ng kwentong katatakutan. Ayon sa isa ninyong tagapakinig na kaibigan ko mismo. Siya po ang naghikayat sa akin na ipadala itong kwento ko. Siya lang po ang nakakaalam ng malagim na karanasan na ngayon ay pinagdudusahan ko pa at lalong pinagsisisihan ko na. Kaya gusto kong ilabas rito ang kahindik-hindik na sinapit ng nobyo ko. Hindi ko na po patatagalin. Tagapagayawan po ako. Nasa 30 na ako ngayon. Dati akong OFW sa Qatar, taong 2015. Ang trabaho ko po ay katulong. Nakadalawang taon na ako roon nung umuwi ako ulit sa Pilipinas. Bale, Oktubre 2017, umuwi po ako sa amin. Sinabihan ako ng mababait kong amo na kontakin ko na lang daw ho sila kung gusto ko daw po ulit bumalik. Nang sa gayon ay hindi na po ulit ako mahirapan sa pag-apply o paghahanap muli ng trabaho. Napagawa ko na po ang bahay ng mga magulang ko pero kaunti lang ang naipon ko na mabilis naman naubos. Dahil nga abroad ako maraming nagpapapansing kabinataan sa amin pero isa lang ang natipuhan ko sa kanila, si Romel. Hindi siya kagawapuhan, as in sa unang tingin o kung madaan man siya sa harapan mo. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo siya mapapansin o kaya tatapunan man lang ng tingin. Ayokong manlait, Boss Ino, pero parang kagaya siya ng dating version ni Wamos. Kinulang sa tiki-tiki sa sobrang kapayatan. Hindi. Joke lang, Boss Ino. Pero kaunti na lang talaga ay magiging simpayat na siya ni Wamos. Pero sa dinami-rami na nagparamdam sa akin, kahit hindi ganun kagandahan, kay Romel lang ako nagka-interes. Dumaan siya sa bahay namin. Tumigil at tinanaw ako. Yung tipong gusto ngang manligaw. Pero wag na lang. Kasi marami naman akong pagpipilian. Parang ganun yung nababasa kong mindset niya. Siyempre, doon napukaw yung pag-iisip ko sa kanya. Yung tipong nalaman kong masipag siya. Araw-araw ay nagdi-deliver siya ng kung ano-ano mang ipa-deliver sa kanya ng supplier ng gulay na pinagtatrabahuhan niya. Tapos sa gabi, naghahabal-habal siya para sa mga empleyadong nag-overtime siguro sa trabaho. O wala nang maabutang masakyan. Kaya siguro hindi tumataba dahil sa bukod sa doble kayod, puyat pa na mas lalo kong ikinahanga sa kanya. Bukod doon, tahimik rin siyang tao. Bumabalik na naman yung nararamdaman ko sa kanya habang tintype ko itong sulat ko na to, Boss Ino. Ayokong umiyak pero tuloy ang kwento. To make the long story short, ako na ang nag-initiate mamansin sa kanya. Total, halata namang hindi siya nagpa-first move. Ang ginawa ko pumunta ako sa tindahan ng hapon na iyon, kina Aling Cory. Kasi dumadaan siya roon kapag natapos ang trabaho niya sa pagdi-deliver para bumili ng bigas. Siyempre, sinakto ko talaga sa oras ng pag-uwi niya nang pumunta ako roon. At hindi nga ako nagkamali. Halos hindi siya makatingin sa akin nang datnan niya ako roon. Isang sako ng bigas nga ho, sabi ko kay Aling Cory. Kunwari, nag-aalala pa ako. Tumingin sa paligid at pagdakay tinuon ko ang tingin kay Romel. Romel? Pwede ka bang maabala? Tanong ko. Ano yun, Marisol? Anong pwede kong maitulong sa'yo? Agad naman siyang sumagot kahit halatang nahihiya pa. Ano kasi? Walang magbubuhat nito. Pwede bang ikargo mo to sa motor mo? Magbabayad na lang ako. Sabi ko pa, kahit ang totoo pwede ko namang tawagin ng kapatid ko na natutulog pa. Ganun ba? Sige, okay lang. Kahit hindi ko na magbayad. Aniya pa. Natuwa naman ako sa pagmamalasakit niya. Ang bait niya talaga at maaasahan.
Nadagdagan tuloy ang karisma niya para sa akin. Nang maihatid na niya ay kinumbinsi ko pa siya na bumisita bukas. Sige na, pumayag ka na. Oh, nakakahiya kasi. Tugon niya. Bilang pasasalamat, magluluto kasi ako ng binignet. Sayang rin yun. Katwiran ko. Wala na nga siyang nagawa kung hindi ang pumayag na rin. Alam kong totoo ang pagtingin niya sa akin. Di gaya ng iba na dahil nang galing ako sa abroad ay iniisip nila na may pera na agad ako kahit ubos na talaga ang ipon. Nauubos sa pang-araw-araw namin kaya minsan sumasagi rin sa isip ko na bumalik ulit sa abroad kung sakali. Kinabukasan, dumating nga si Romel. Bahagya akong nakaramdam ng kilig dahil sa nakapostura siya kahit papano at mukhang naligo pa ata bago pumunta sa amin. Siniko naman ako ng mama ko nang masipat niya na nakatitig ako kay Romel na nakatayo sa bungad ng pintuan. Uy, anak, ano ba? Ba't di mo pa papasukin ang bisita mo? Aniya na natutuwa. Boto rin naman kasi si nanay sa kanya. Masipag nga kasi at hindi pa palasa sa iba. Mabilis na napalagay ang loob ko sa kanya nang makausap ko siya ng maghapon na iyon. Napaka-matured niyang mag-isip at puro trabaho ang naging usapan namin. Kesyo makakatulong raw sa buhay. Masasayang ang oras kung tatambay lang at walang gagalaw. Maghihintay ng grasya. Mga ganun ba? Naging magka-textmate kami. Di keypad pa kasi ang cellphone niya kaya hindi kami makapag-chat sa messenger. Matipid rin kasi. Naging magkarelasyon kami kahit bihira lang siyang mag-reply. Prioridad niya rin kasi ang kanyang trabaho na hindi ko naman tinututulan. Pero nakapagtataka na lihim lang yung relasyon namin. Ang sabi niya ay hindi pa daw pwedeng isiwalat sa madla ang tungkol sa amin. Saka na lang daw kapag marami na siyang ipon at hihingin na lang niya ang kamay ko. Hinikayat ko siyang ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa amin dahil ayos lang naman sa pamilya ko na kahit wala pa siyang pera. Kaso nakakababa daw ng pagkalalaki iyon. Mas lalo tuloy lumalim yung damdamin ko sa kanya. Kako sa sarili ko, napakaastig naman niya. Noong mga panahon na yun, nabulag ako sa pag-ibig na hindi ko napagtantong kabilang iyon sa signos ng pulang bandila. Ang naging sistema namin tuloy ay umaalis ako ng hapon kapag may pera siya. Alam niyo na, kahit ganun siya kasipag ay may pangangailangan na rin naman. Kaya kapag ganun, naglalabing-labing kami. Halos 1 taon kaming ganun. Masaya naman kami. Hindi rin kami nag-aaway. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang nagalit. Kaya akala ko magiging mabuti siyang esposo balang araw. Tutal, maraming plano sa buhay si Romel. Nagdesisyon na rin akong pumunta sa abroad na pinaboran naman niya. Masakit para sa akin na malayo sa kanya. Nangungulila ako. Pero para sa aming kinabukasan at para sa mabilis na pag-unlad namin, ay aalis ako. Mag-iipon at magnenegosyo. Nobyembre 2019 nang umalis ako sa bansa natin. Bago yun, ay syempre, nag-one last labing-labing kami. Total, hindi naman siya ang maghahatid sa akin sa airport. Napadali rin naman sa akin ang pag-alis dahil hindi na ako dumaan sa ahensya. Iyak ako ng iyak habang nasa eroplano. Inaalala ko ang mga araw na kasama ko siya. Inaantay kapag nagsasabi siya na lalabas kami. Yung kinikilig ako sa bawat araw na kasama ko siya. Alam mo yung tipong tahimik siyang tao, pribado kahit simple. Pero sa'yo lang niya pinaparamdam ang special treatment niya. Nakakabulag nga talaga ang pag-ibig. 1 buwan pa lang ako sa Qatar nang magpadala ako sa kanya. Nagulat pa siya dahil hindi ko ipinalam sa kanya na magpapadala ako ng pera. Alam ko naman kasi na aayawan niya yon. Kaso wala na siyang mapagpipilian dahil nahulog na nga. Alangan naman kasi na tumawag ako lagi sa kanyang numero.
mas mapapagastos pa ako. Yung pinadala ko, para sana yun sa cellphone upang mapadali ang komunikasyon namin. Subalit Boss Ino, ewan ko ba kung maling-mali yung ginawa ko o sadyang mangyayari talaga ang mga dapat mangyari. Iyon kasi ang naging mitsa ng pagkaguho ng mundo ko. Sa una, maayos ang komunikasyon namin. Bihira lang kaming mag-chat. Hindi kami nag-uusap upang hindi makaabala sa kanya-kanyang trabaho. Basta may mensahe sa bawat araw kahit isa, ayos lang yun. Hanggang sa dumating yung araw na 2 araw na hindi siya nakaka-chat. 3, 4, basta. Hindi siya malambing pero parang mas lalong naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa hindi ko sinasadyang tignan ang profile picture niya. Nakita ko roon na may isang like saka isa-isa niyang picture. Panay rin ang pagtatag niya ng mga salitang naaayon sa pag-ibig. Binisita ko ang profile picture na nagngangalang Michelle. Para akong pinagsakluban ng langit nang makita ang mga larawan nila na magkasama sa iisang bubong. May mga komento pa na pagbati sa pagbubuntis ng babae. Halos sumakit ang sentido ko sa naganap. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Gusto ko siyang kumprontahin subalit ayokong gumawa ng ikakagalit niya. Subalit ng mga puntong yun ay natatapakan din ng pagkababae ko. Sinira niya ang tiwala ko. Binaboy niya ang pangako namin, Boss Ino. Kaya wala akong pakialam kung magalit man ang mga tagapakinig. Husgahan niyo na ako. Pero nangyayari na ang nangyari. Hindi ko ipinaalam na may nalaman ako. Hindi ko rin ibinahagi ang problema ko. Araw-araw akong umiiyak kasi siya ang nakikita ko sa kinabukasan. Siya ang gusto kong makasama sa pagtanda. Masaya siya habang naghihinagpis ako. Doon nagsimulang pasukin ng masamang hangin ang utak ko. Nagpatuloy ang relasyon namin. Malamig siya at halos 1 buwan lang siya nagpaparamdam. Kamustahan lang. Nang mag-1 taon ako'y umuwi na para magbakasyon. Bit-bit ang sama ng loob. Walang nakakaalam maliban sa kaibigan kong si Ella ang nag-udyok na ipadala ang kwento ko. Nagrenta ako ngunit hindi sa lugar namin, kundi sa lugar na medyo malayo sa amin. Doon kasi ibinahay ng magaling na si Romel ang babae niya. Walang sumisita sa kanya kasi wala ngang nakakaalam sa relasyon namin. Kung pwede lang magmura rito, minura ko na. Kinuwento ko ang lahat sa kaibigan ko. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Pinigilan niya ako sa naiisip ko. Naniniwala ako sa barang Boss Ino. May kakilala ko, si Aling Milagros. Mabuti na lang at may dala akong larawan at gamit niya na nasa akin. Ang panyo. Gusto kong matikman niya ang ganti ng pinagtaksilan. Mag-isip ka ng maayos. Masama itong gagawin mo. Pigil sa akin ni Ella nang makarting kami sa tinutuluyan ng mambabarang. Di halata na may mambabarang sa panahon ngayon dahil moderno na. Sementado kasi ang bahay. Iilan lang din ang nakakaalam na mambabarang siya. Pero desidido na ako. Pagkapasok namin sa tahanan niya ay agad kong sinabi ang nais ko. Sa unay umayaw pa siya dahil hindi daw siya tumatanggap ng kliyente kung tungkol sa pambabarang. Nang gagamot na raw kasi siya. Pero 50,000 ang inilapag ko upang di siya makaayaw. Hindi po kita pipilitin. Aalis ho kami o tatanggapin niyo ito? Napangisi ako nang tanggapin niya ang pera. Mukhang matindi ang sidhi ng damdamin mo, iha. At kaya mong magbayad ng ganitong kalaking pera para sa iyong kaaway.
Ano ba ang ginawa sa'yo nito upang magtulak na ipabarang siya? Napaiyak ako nang maalala ang ginawa niya sa akin. Sumama na rin kasi ang masasayang alaala namin na basta na lang niyang itinapon. Araw-araw kasi, binibisita ko ang profile ng babae upang tignan ang update nilang dalawa. Masyado silang masaya na dapat ako sana. Tumango ang mambabarang nang malaman niya ang dahilan. Pagkaberhen mo na hindi niya pinahalagahan, pagtataksil sa tunay mong pag-ibig. Kamatayan ang aking igagawad mismo sa taong nanakit sa'yo, iya. Sabi ni Aling Milagros. Natutop ng kaibigan ko ang kamay ko. Nagpapahiwatig ng pagtutol. Subalit napununan ng galit ang aking puso't isipan. Nanlilit ako sa sarili ko sa pagbasura niya sa akin. Pinagsawaan ng marupok niyang pag-ibig. Mabuti sana kung nakipaghiwalay siya ng maayos. Hindi yung ginawa akong tanga. Ngayon, malalaman niya na ang babaeng binasta-basta niya'y kayang durugin siya. Nakatulala lang ako habang isinasagawa ni Aling Milagros ang ritual. Gamit ang panyo, larawan at buong pangalan ni Romel at ang insektong alaga niya, langis, halamang ugat at kung ano-ano pa na hindi ko na matukoy. Nagsalita na siyang magbigkas ng mga salitang hindi ko na maintindihan. Mabigat ang ulo ko na umalis sa bahay ni Aling Milagros. Nakaalalay si Ella sa akin. Umuwi ako sa inuupahan ko. May 2 linggo ako para bumalik ulit sa Qatar. Walang magsususpecha sa gagawin ko kay Romel. Tutal, wala naman akong sinasabi sa kanya. Walang alam na umuwi ako. At higit sa lahat, hindi rin niya masabi na ako ang pwedeng gumawa. Napangisi talaga ako sa isiping tamang-tama ang paghihintay ko na dumating ang oras na yon. Si Ella ang naging mata ko, Boss Ino. Nakikita niya ang nagaganap sa taksil kong nobyo. 2 araw na siyang hindi nakakapagtrabaho, Sol. Iatras mo na sa kanya yung balak mo. Suwestyon ni Ella sa akin habang nagkakape ako. Para akong nakasagap ng magandang balita sa narinig kong iyon. Ano naman daw kasing sakit ng hinayupak na yon? Pamemeloso ko pa. Isipin mo, kapag namatay siya, anong mangyayari sa'yo? Wala rin naman, di ba? Konsensya lang. Anya pa. Para bang nagpantig ang taeng ako sa kanya. Tumingin ako ng masama sa kanya. Porket hindi mo naranasan masaktan ng ganito kaya nasasabi mo yan. Isa pa, hindi raw pwedeng iatras ng mambabarang ang kanyang ibinigay na sakit. Babalik daw yun sa kanya. Kaya harapin na lang niya ang kamatayan niya. Matapos ng malademonyita kong pagtawa, Boss Ino, napabuntong hininga na lang siya at iniwan ako mag-isa. Lumipas ang 1 linggo, nakita ko sa social media na nanghihingi ng tulong ang babae niya na nanghihingi ng tulong na maipagamot ang asawa niya. Ang kapal ng muka, mga kaawa-awang nilalang. Nabulok lang naman kasi ang ari nito. Nilalabasan iyon ng uod at may lumalabas na langaw sa butas ng kanyang ilong at tenga. Ang baho raw. Mas lalo akong natuwa nang makita ang larawan niya na naghihirap. May nagsuswestyon sa comment na ipatingin si Romel sa albularyo. Di doktor ang kailangan niya. Meron pang nagsasabi na walang kagalit ang asawa niya dahil mabait itong tao. Walang kaaway. Nang mabasa ko iyon, Boss Ino, napahagalpak talaga ako ng tawa. Pero itinakbo pa rin nila sa isang manggagamot at talaga namang pumapanig sa akin ang panahon dahil kay Aling Milagros pa sila
pumunta. At ang balita ay masyado na raw malala ang nakatanim na barang rito. Malakas ang bumarang kay Romel. Nasa tansya niya ay napakalaki ng galit dito. Tinanong nila ang nobyo kong Huwad kung sinong pwedeng gumawa nun sa kanya. Kaso nakatulala lang at walang masabi. Umiyak, kinalaunan at umiling. Nalaman ko yung lahat kay Aling Milagros. Ayaw na rin kasi makipag-usap ni Ella. Ika-10 araw na paghihirap niya ay tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Alam mo, Boss Ino, para akong nabuhusan ng malamig na tubig at nahimasmasan. Lalo na nang makita ang bangkay niya sa burol na ipinost ng asawa niya. Nakaramdam ako ng awa. Pero ang mas nakakabigat ng damdamin ay nang makita ko ang mensahe niya sa messenger. Naka-restrict siya kaya hindi ko makita kung nagme-mensahe siya o hindi. Simula kasi nang umuwi ako ay iniwasan ko nang makipagpalitan ng mensahe sa kanya. Marisol, gusto ko sanang humingi ng paumanhin kung hindi ko ito nasabi. Araw-araw akong inuusig ng konsensya ko noong nabuntis ko ang kinakasama ko ngayon. Aksidente ang nangyari sa amin. Dahil sa kaarawan ng katrabaho ko'y nilasing ako, kaya may nangyari. Wala akong intensyon na pagtaksilan ka. Wala rin akong lakas ng loob na sabihin sa iyo ang totoo. Mahal kita at inaantay ko lang na ikaw ang bumitaw. Subalit hindi ka nagagalit kahit hindi ako nagpaparamdam. Wala kang alam na habang nasa malayo ka ay may kinakasama na ako. Ngunit nang maramdaman ko ang sakit na ito ay wala na akong maisip na pwedeng gumawa nito kundi ikaw. Marahil ay alam mo na, ngunit hindi kita pipigilan. Pagbabayaran ko ang pagtataksil ko sa iyo dahil mahal kita. Hindi ko rin kasi pwedeng hiwalayan si Michelle dahil sa bata. At kung ang kamatayan na magpapahiwalay sa amin, malugod ko iyong tatanggapin. Magpakatatag ka. Mahal na mahal kita at pinapatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Ayan ang eksaktong mensahe niya, Boss Ino. Nadurog ang puso ko sa nalaman. Parang gusto ko na rin mamatay. Hanggang ngayon nasa Qatar pa rin ako. Si Ella, ayos na kami. Lalo na't nalaman niyang pinagsisisihan ko na ang lahat. Halos araw-araw nandito ako sa ibang bansa, inuusig ako ng konsensya ko. Nagsisisi na ipinabarang ko siya. Kaya ngayon, nakakulong pa rin ako sa nakaraang nagawa ko. Naiintindihan ko ang huhusga sa akin. Labis ko rin naman iyon pinagsisisihan. Medyo mababawasan ang bigat ng damdamin ko dahil naibahagi ko ito kahit makabasa ako ng masasakit na komento. Totoo ang barang, pero huwag niyong subukan kahit gaano pa kayo kagalit sa tao. Sa Diyos kayo lumapit nang sa ganon ay hindi kayo matulad sa akin na sa magpahanggang ngayon ay naging bangungot ang nagawang pambabarang sa dating nobyo ko.